Okay, magandang hapon guys. Ngayon ay tatalakayin natin kung paano pumili ng bagong Santo Papa. May si Dimas eh. Unang-una, kailan ba nagkakaroon ng pagpili ng bagong Santo Papa? Unang-una, pag ang Santo Papa ay namatay o kaya ito ay nag-resign. So, magkakaroon sila ng tinatawag na Papal Conclave. Ito yung mga group of cardinals na magkakaroon ng isang pagtitipon para sa gaganaping Papal Conclave. Ito, una, number 1, Cardinal Gathering. Lahat ng cardinal na 80 anyos pababa ay maggagather sa Vatican, sa Roma, para doon gaganapin ang conclave. At doon sila manunumpa ng swear on oath of secrecy. Manunumpa sila ng secrecy ng pagboboto kung sino ang susunod na Santo Papa. Pangalawa, saan gaganapin ang nasabing botohan? Ito ay gaganapin sa loob ng Sistine Chapel. Sa loob ng Sistine Chapel, nandito lahat yung mga kardinal at dito lahat sila boboto in secrecy, putting their choice for hope on a paper ballot and carrying it to the altar and dropping it in a large chalice. So ilalagay nila yung paper ballot sa isang malaking chalice. Pangatlo, magkakaroon ng count and recount. Both counters mix the ballot before counting them to make sure all the present have voted. The name on each ballot are read aloud and recorded. Apat, ito yung search for agreement. One round of voting is allowed on the first day until a candidate receives 2/3 of the votes. Ikalima, signaling the word. The cardinals' ballots are burned in the Sistine fireplace after each round of voting. So, kada round ng voting, susunugin sa Sistine fireplace yung mga pangalan ng ibinotong kandidato para maging Santo Papa. Ito ay pag nagkaroon ng black smoke, indicates no choice. White smoke, ito naman pagkaputi yung usok, means we have a new pope, and bells ring to confirm.